Okay, good evening to everyone. Ako naman po si Cleofe. Um, Kumusta po kayo? Dito po sa Japan ay, ang oras dito ay 8:50. Siguro sa ibang bansa, hindi ko po alam kung anong oras na dyan at date, no? Dito ay Tuesday ng January 23. Okay. Now, I'm here again to share naman ang salita ng Panginoon. So, lahat po, Bible verse po ang gagawin natin ngayon. At, basahin nyo na lang po kung ano ang pagkaintindi nyo, kung ano po ang ibig sabihin na niremind ng Panginoon sa atin bilang Kristiyano, no? So, but I'm going to share din po. Dito po tayo sa John 15:1-8. Dito po tayo, no, sa Bible na ito, sa John 15 verse 1-8. How we become a Christian at body of Christ. No, paano kayo magiging anak ng Diyos, no? Na maging anak talaga na tayo ng Diyos, no? Yun ang pamagat ng aking isi-share sa inyo. Basahin ko po rito, no, umpisahan ko po rito sa John 15:1-8, okay? Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. 2. Ang bawat sanga ng akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga nagbubunga ay nililis niya upang lalong magbunga. Tinagalog ko ito, nakakita na po ako ng Tagalog. No, mas okay kasi sa akin ang Tagalog para maintindihan talaga natin tayo mga Pilipino. Of course, marami naman po nakakaintindi na English, no? Kaya mas gusto kasi na Tagalog talaga. Kaya Tagalog po ang share ko sa inyo dito sa Biblia. Sa aking sinishare sa inyo ay Tagalog dito sa ating Biblia, no? Sa 3, kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y inyong gaya ng sanga na di makabunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo'y maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin ay ako'y sa kanya at siya'y nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. 6. Kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin ay siya'y matatapong katulad ng sanga na matutuyo at titipunin at mga ihagis sa apoy at magsunog. 7. Kung kayo'y magsipagpanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin nyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuwalhati ang aking ama at kayo'y magsipagbunga ng marami, gayon kayo magiging aking mga alagad. 8 lang pala tayo, no? So, ito ang nakasulat sa John 15 verse 1-8. So, ano kayo pong ibig sabihin po nito, no? Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ay magsasaka, no? At ang bawat sanga, yung ibig sabihin no, na ang sa akin, ang pagkaintindi ko po nito ay ang bawat sanga sa akin ay hindi nagbubunga, you know. In a way, mahilig po ako na manood sa YouTube, no? Sa YouTube, yung mga farmers, ganon. Ay naalala ko rin po na ang sabi dito sa Biblia, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nilinis niya upang lalong magbunga. So ganun yun, nakikita ko po rin yun sa farmers, no? Sa mga farmers na mga gulay, no? Ilagay natin talong, yung mga okra, mga ganun, no? Nakikita ko, napapanood ko yun sa YouTube. Talagang inaalis talaga yung hindi nagbubunga, no? Tinatanggal nila yung mga dahon, no? Para lalo magbunga. So, parang sa atin ninyo, no?
parang sa atin ninyo na kung tayo hindi tayo nagmumunga, no, pasaway tayo, no, talagang inalis talaga ng Panginoon, no, at minamahal niya ang mga nagbumunga. Ano yung nagbumunga yun? Nag-grow, no, nag-grow, nung unang panahon ay sila ay nung hindi pa nila kilala ang Panginoon ay sila ay pasaway nang nakilala ng Panginoon. Little by no, nag-grow talaga sila. Yun ang minamahal ng Panginoon. Ang hindi nagbubunga talaga ay ano kaya? Kung ang sino man ang hindi nanatili sa akin, no, siya'y matatapong katulad ng sanga. Kung hindi natili sa kanya ay matatapon ng sanga at matutuyo at ang mga titipon at ang mga titipunin at ang mga ihagis sa apoy at mga sunog, no? So, nakakatakot, no, pag-iisipin natin yun, no? No, mangyari kay sa atin, no, kasi hindi tayo namunga, no, hindi tayo namunga, ganun pa rin. Yun na nga, Kristiyano nga tayo, pero hindi pa rin nag-grow, wala pa rin pagbabago ang buhay natin, no, ang gagawin ng Panginoon noon ay tatanggalin niya yung kwan, dahil hindi siya namungay, di ba? Tatanggalin niya yun at itatapon niya yun ihagis niya yun sa apoy at magsunog, no? Yun yung pag tayo ay nasa kabilang buhay na, no, magja-judge na ang kung saan talaga tayo ilalagay, no. Yun, kailangan maging very ready talaga, kailangan maging maghanda talaga tayo, no. So, sa ganito sa 8 po tayo, sa ganito lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga. Kaya sabi ng Panginoon, magsipagbunga kayo, mag-grow kayo, sumunod kayo sa akin, no, ng marami, gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Para kayo'y aking mga alagad, maging alagad, mamahalin niya habang buhay, di ba? Maging anak niya, di ba? Maging anak niya. Dahil hindi naman po kasi pwedeng mamunga na ang tatay natin ay napakabait, no, faithful, at ang anak niya ay hindi namumunga or ibig sabihin yun ay ang kanyang pangsarili ay sa sanlibutan, ay hindi naman pwede na maging ganun. Kailangan, pag anak tayo ng Diyos talaga, ay kailangan na maging like Jesus pa tayo. Kaya ito yung nire-remind sa atin ng Panginoon, no, na kailangan nating mag-grow. Kasi kung hindi tayo mag-grow talaga, hindi tayo mamunga, ay mapupunta tayo sa apoy-apoyan. Yun ang sabi niya rito, no? Okay? Kaya ang sabi rito sa Romans 3:23, no? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangag-abot sa kaluluhatian ng Diyos. Yes. Tayo nga talaga nagkasala nung hindi pa natin nakilala ang Panginoon, nung nagkasala yung ating mga ninuno, no? Nagkasala yung ating mga ninuno. Siyempre, tayo ay nagkasala rin. Kaya nga bumaba ang Panginoon, si Jesus, sa mundo para iligtas ang ating kasalanan. Yun yung pumasok na John 3:16, di ba? So, lahat ay nagkasala, no? Dito sa John 1:3, no? John 1 verse 1 to 3, no? Nang pasimula siya, ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang magpasimulay sumasa Diyos. Ang lahat na mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, ay alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Okay? Anong ibig kayong sabihin nito, no? Ano kayong ibig sabihin ito? Nang pasimula siya, ang berbo, siya talang berbo, siya ang Diyos, no? Ito rin ang nang pasimulay sa Diyos. Siya talaga ang gumawa sa lahat. Ang lahat na bagay ay ginawa sa pamagitan sa alinman sa lahat na ginawa ay hindi ginagawa kung wala siya. Right? Ang ibig sabihin to sa John 1:3 ay kung wala siya, hindi talaga nagagawa ang earth. Wala talaga tayo, di ba? No? Wala talaga. Walang salvation. Nagawa ang earth, nagawa nga ang mundo, nagawa nga si Eva sa Eden, nagkasala nga.
Pero kung wala siya, hindi rin masisave. Ang ating tatay ay demonyo, di ba? Nakakatakot, di ba? So, nakakatakot, walang pag-asa talaga. Kaya nga, sa sobrang pagmamahal ng ating Panginoon, ay bumaba siya sa lupa para itubos ang ating kasalanan, no? Dahil kung wala siya, wala talagang magagawa. Siya lang talaga ang way, no? Siya ang way, no? No? So, dito natin sa 1 John 2:2. Siya ang ito, no? Basahin natin ito kasi parang iba yung dito, no? Verse 1 sa John, no? Sa John. Hanapin ko dito sa aking ano. John. Ito sa first John 2. Okay? Verse 2. Okay? At siya ang paglubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi ang buong sanlibutan din naman, di ba? Siya lang talaga, no? Yung sinabi ko sa inyo, no? Siya lang ang way na kaya tayo nagkaroon ng chance na magkaroon ng buhay na walang hanggan, mapunta tayo sa langit, no? Hindi tayo maging anak ng demonyo, kaya maging anak tayo ng Diyos, dahil siya, gumawa siya ng way na itubos niya ang ating kasalanan, no? Kaya lang, yun na nga, merong tayo ang pipili niyan. Kung gusto nating magpasakop sa Panginoon, or you're made na ganun lang talaga, wala kang pagbabago kasi masarap sa mundo, ay talaga temporary lang yung kaligayahan, di ba? So, pagkasama natin ang Panginoon, forever and ever yun, no? Kaya kailangan mag-isip-isip na rin tayo, no? Dito sa Luke 10:19, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan ng inyong yarakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw sa lahat ng kapangyarihan ng kahoy at sa anumang parang hindi kayo maano, no? Yun ang sabi dito sa Luke 10:19, na kung talagang ibig sabihin nito, kung talagang we have faith in God, nagtiwala tayo sa ating Panginoon, sumunod talaga tayo sa Kanya, hindi kayo maano, hindi kayo madidisgrasya, andyan siya, tutulungan niya tayo, dahil ang Panginoon na sa atin ay kailangan hindi tayo matakot talaga. Yun ibig sabihin ito, no? Hindi daw tayo maano, no? Dito sa 2 Corinthians, no? 8:9, sapagkat nalalaman nyo ang biyaya ng ating Panginoon Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, ganun may nagpapadukha dahil sa inyo, upang sa pamagitan ng kanyang karukhahan ay masisiyaman kayo, no? Sabi niya ito sa, no? Sabi rito sa, tingnan natin dito sa ano yan, sa aking tab, Corinthians. Sa pasensya na kayo, minsan nabubulol din ako sa salita ng Tagalog. Oo. Nabubulol din. Kasi hindi ko kasi parating Japanese kasing nakukuan ko kasi na ano yan, ng salita dito, kaya minsan nabobo ka na sa English, pati sa Tagalog naging bobo. Hindi ka pa fluent sa Japanese, ano na, wala na talaga. Wala nang pagbabago. Okay, 2 Corinthians 8:9, dito tayo sa 8:9, no? 8:9. Sapagkat nalalaman nyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, sa bagaman siya'y mayaman, ngayon may nagpapadukha dahil sa inyo, upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Right? Nagpapakumbaba talaga siya, di ba? Nang pumunta siya sa lupa, kung paano siya binitrade ng kanyang mga tao, no, na sa umpisa ay nagtiwala sa kanila pero binitrade siya. May iba naman na siya ay niluraan, no, may iba naman na talagang masakit pero nagpakumbaba talaga siya, no? Nagpakumbaba talaga siya dahil
kahit siya ay mayaman, no? Kahit mayaman sa lahat, dahil siya nga ang God, di ba? Siya ang God, di ba? Or God, di ba? Pero lang hindi niya nagpakumaba talaga siya, nagpakadukha talaga siya dahil sa inyo, sa atin yun, upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. So, para maging masave daw tayo. Yun ang sabi niya, no? Sabi niya rito. Kaya dito sa John 8:12, muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Okay? Siya raw ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. No? Siya ang ilaw, right? Hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng kabuhayan. Right? Anong ibig sabihin nito? Alam niyo na yun, di ba? So, pag sumunod tayo sa ating Panginoon, no? Talang hindi tayo magkaroon ng kadiliman. Magkaroon tayo ng ilaw ng kabuhayan. Kasi, na-experience ko rin yun eh. Nang tinanggap ko ang Panginoon as my personal Savior, talang iba yung naramdaman mo eh. Kahit na marami ka mga, syempre tao tayo, no? Nandito tayo sa mundo. Marami mga circumstances, of course. Marami mga pagsubok, marami mga trials. But, nang tinanggap mo na ang Panginoon, wow, great. Hindi mo naramdaman ang pain. Hindi mo naramdaman yung sorrow mo. Talagang okay lang. Parang magaan pa rin than un-Christian na andun yung napakasakit talaga na kulang na lang magpakamatay, mag-minom, talang nagwawala. Pero pag Kristiyano ka, tinanggap mo ang Panginoon, talagang iba talagang naramdaman mo, no? Dahil andyan siya, bibigyan kanya ng ilaw, bibigyan kanya ng i-comfort ka talaga niya, no? At hindi ka magugutom talaga. Hindi ka magugutom dahil siya ang gagawa ng way, no? Kaya magtiwala lang talaga tayo, no? So dito sa John 15:1-4, sabi niya rito, tingnan ko lang dito ulit, no? Kasi pag minsan kasi nagdoble. John 15:4. Ako'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makagbunga sa kanilang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman, kayo maliban na kayo'y manatili sa akin. So, galing, no? Bait talaga ni Lord, no? Dahil sabi niya, kasi dalaw lang naman yung pagpipilian natin eh. Either manatili tayo kay Lord, or kumalas tayo, mas masarap sa sanlibutan, or manatili tayo sa Kanya. Okay? So, gaya ang sabi nga nito na, gaya ng sanga na di daw magbunga, no? Sa kanilang sariling maliban sa nakakabit sa puno. Sa Kanya, no? Sa Kanya, gayon din naman, ay manatili ka sa akin, magtiwala lang daw tayo sa Kanya. Yun ang ibig sabihin, no? Na piliin talaga natin siya kaysa piliin natin ang sanlibutan. Dahil syempre pag manitili tayo para sa ating Panginoon, syempre mag-grow din tayo, magbubunga rin tayo, di ba? Okay, dito tayo sa 2, no? Sa John, o nga pala, no? Sa nakalagay dito 1 at saka 2:4. 1-4 pala siya, no? Ako ang tunay na puno ng ubas na ng aking ama ang magsasaka, at bawat sanga sa akin ay hindi nagbunga, inalis niya, at ang bawat sanga na nagbunga ay nilinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malinis na sa pamagitan ng salita ng inyong aking sinasalita. Kayo'y manatili sa akin, ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makabunga sa kanilang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman, kayo'y maliban na kayo'y manatili sa akin. No? Kailangan lang talaga na manatili tayo sa Kanya, no? At manatili sa 3, kayo malilinis sa pamagitan ng salita na sa inyo aking sinasalita, no? Yun ang sabi niya rito.
Siyempre, kung araw-araw tayo araw-araw tayo nagbabasa ng Biblia, araw-araw tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, talagang mag-grow tayo, talagang mamumunga talaga tayo. Mamumunga talaga tayo. Kaya parati tayong nasa Panginoon talaga yung ating faith, dahil kung talagang siyang pinili natin, talagang mayroon kasi yun mayroong Kristiyano na mabagal siya mamunga, pero andun pa rin siya kay Lord. Meron namang ang bilis, may nauna, may nahuli, parang gano'n, no? Pero yung faith nila, andun pa rin kay Lord, nagtiwala sila, no? Okay, tapos dito naman sa Romans 10:7, kaya nga ang paniniwala nanggagaling sa pakikinig, no? Galing nito, no? Romans 10:7, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay pamamagitan ng salita ni Kristo. Wow, galing. Ang ganda ng verse na ito, no? Hindi ko na ito i-explain kasi alam nyo naman, no? Makinig. Di ba, ang sarap, alam nyo, kung parati talaga nakikinig ng salita ng Panginoon, talaga, ang sarap-sarap talaga, parang hindi mo maintindihan, parang napaka-special talaga, oh. Pag ikaw talaga no, isang solid na Kristiyano, parang ang sarap-sarap talaga, parang di mo mawaring kasarapan talaga na makinig ka sa salita sa sermon, parang ng salita ng Panginoon, para bang kung hindi ka nakikinig ay parang may kulang sa buhay mo. Kasi salita yun ng Panginoon, no? At dito naman sa Matthew 4, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Diba? Yon ang dapat nating tandaan, no? Sabi ito, nakatunay na ito sa Biblia, ito mga kapatid. Sa Matthew 4:4, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. No? Nakasulat, oo naman. Diba? Sa sanlibutan, dito tayo sa mundo ay nagugutom talaga tayo pag hindi tayo kumakain, no? Kailangan kumain tayo. Pero, yun ay pang sandalian lang naman Kailangan talaga na meron tayong kailangan din merong kumakain din tayo ng salita ng Panginoon, no? Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Itong sinasabi ko, ito yung sinishare ko sa inyo, ito yung ito po yung reminding sa atin, hindi ko lang sinishare to sa inyo, kundi sa akin din, no? Kasi talagang marami kang ma-encounter na hindi mabait, lalo sa work. Makikita mo sa work pag minsan, oh Lord, no? Parang bago ka pumunta ka sa work, di ba? Magpipray ka, pagkatapos uwi ka. Marami grabe mga sanga-sanga, no? Na nakakatakot mga kasama mo. Everything, ganun. So, kailangan talaga na puspos ka sa mga salita ng Panginoon, no? Kailangan talaga, hindi lang nabubuhay na magarbo sa pagkain, everything, no, material. Dahil pag namamatay ka, kahit anong bit-bit mo, hindi mo madadala yan, di ba? Paano madadala yan? Kuwan ka na patay na, di ba? Hindi mo madadala yan, di ba? Kaya kailangan talaga na mag-ingat tayo, no? Mag-ingat tayo. Okay? So, dito sa John 1:4-5, John 1:4-5, no? Na sa kanyang buhay at ang buhay ay siya ang ilaw ng tao. At ang ilaw ay lumiwanag sa kadiliman at ito'y hindi na napaggunawa ng kadiliman. Itingnan ko nga dito sa John. Dito na lang, andito na sa John 1:4. John 1:4. Okay, John 1:4, no? Tingnan ko rito, no? Ay! Sige lang. John 1:4. John 1:45. Okay? 45. Nasa kanyang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sino yun? Ang Panginoon, di ba? Nasa kanyang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi
napaggunawa ng kadiliman. Okay? So, ilaw. Di ba? Pag ilaw ang sarap, marami ka nakikita. Kaysa kadiliman, madilim yung buhay mo. Kaya, kailangan pag nandyan si Lord ay naging mapanatag yung ating buhay. No? Dito sa John 1:5. Then, masarap talaga, no, mga kapatid, na magbasa tayo ng Biblia. Dito sa John 15:4, kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makabunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo'y maliban na kayo'y manatili sa akin. No? So, medyo iba nga ito. Nakapasok rito ang Galatians 5:20-23, no? Kasi dito, no, pag tayo ay namunga tayo, ay nananahan na sa atin ang Holy Spirit. Okay? Dahil, di ba, nung umakit na si Jesus sa langit, no? Ay ang naiwan ay ang Holy Spirit, di ba? Si Holy Spirit ang naiwan. So, ang Holy Spirit ang nangungusap sa atin. So, if we believe in God, so, kaganyan, no, magkakaroon tayo, makikinig tayo ng salita ng Panginoon, makikinig tayo magbabasa tayo ng Bible, makakapasok yung Holy Spirit kasi malinis na yung ating puso, di ba? Clean na yung ating puso, no? So, makapasok ang fruit of the Holy Spirit. Andun na yung fruit of the Holy Spirit sa atin, no? Mananahan na sa atin ang fruit of the Holy Spirit. Basahin natin ang Galatians 5:22-23. Galatians. Saan bang Galatians dito? Galatians 22:23. Okay. Ito siya, ang Galatians 5:22. Tatapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinulod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Right? So, ito yung sinasabi ng tayo'y mamunga. Dito na to, nandito sa kuan yun, di ba? Andito yun sa sinabi ng Panginoon, no? Na mamumunga tayo, no? Kaya, pag namunga tayo, papasok na sa atin yung banal na spirito. At dito, ang ating character ay magkaroon na tayo ng pag-ibig, di ba? Pagtitimpi ko, pag galit na galit ka, ay, nako, pwede kang mag-patient, parang gano'n, no? Oo. No, kaya kailangan natin na may pag-ibig ka na sa kapwa, no? Kapayapaan, maging kapayapaan ka na dahil hindi na magugulong isip mo, no? Kasi nasa Panginoon ka na, di ba? At may kagandahang loob ka na, marunong ka na mag-advise, magbigay ng kung ano-ano pa man, di ba? Kasi nasa inyo na ang Holy Spirit. Namunga na kasi tayo, okay? Yun yung pinapahayag ng Panginoon. Ang kabaliktaran naman sa Galatians 5:19-21. Galatians 5:19-21. Kaya ang sabi rito, ang kabaliktaran naman sa Galatians 5:22-23, no? Na hindi nag-grow sa kanila, hindi namumunga ang Holy Spirit sa kanila ay dito sa Galatians 5:19-21. Ang kabaliktaran, no? 19:21. At hayag na mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kalibugan. Wow, nakakaano, di ba? Dito sa mundo, no, napakarumi ng mundo, no, kahit may asawa, pakikiapid pa rin. Karumihan, anong ibig sabihin ng karumihan? Mga malalaswang salita, chismis, na inggit, no, inggit, kahit na pag minsan
Kristiyano na, ay nako, hindi gusto nila lang hindi mapatalo. 'Di ba? Marami ka talagang makikita na kailangan ay magbulag-bulagan na lang dahil para hindi ka magkasala, no? Kalibugan, no? Minsan, 'di ba? Pag hindi natin kilala ang Panginoon, andun na yung expression ng mga kalibugan na salita, no? Grabe, no? So, pag ikay tunay na Kristiyano, pag marinig mo yun, parang mandidiri ka na, parang, ay, ano ba yan? Parang mangingilabot ka na talaga. Oo. Pag ikay ay, dahil hindi ka na alien, we are alien here in this world, di ba? Kaya, iba ka na di ba? Hindi ka gaya noon na nung hindi ka pa Kristiyano, hindi pa mapakilala ang Panginoon. Hindi ka nga gumagawa ng masama, pero ang mga kaibigan mo gumagawa ng mga masamang salita, maayon ka rin. Talaga, ganun. Pero pag yung Kristiyano ka na, born again Christian ka na, parang, ay, ano ba yan? Naku! In Jesus' name, ganun ano. Tas gagawa ka na ng way paano mo ma-share ng salita. Diba? So, yan yung kabaliktaran daw, no? Sa 1921, no? Ulitin ko ulit. At hayag na mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, no? Pangkukulam, mga pagtatanim na mga pagtatalo, mga paribugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanahilaan, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito ay tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpaalala na una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Katunayan, mga kapatid, andito to, kapatid, hindi yung gawa-gawa lang. Kahit kung sinong yung mga nakikinig man ito sa share, hindi to sa akin, nasa Biblia po ito, no? Katunayan ay kailangan mag-isip-isip na tayo dahil matanda na po ang mundo. Hindi natin alam kailan tayo kukunin, no, ng ating Panginoon. At matakot tayo sa ating pinagagawa, no? Kung tayo ay hindi Kristiyano or Christian man tayo, pero nandun pa rin yung ating original na ginagalawan na hindi nawawala talaga, no? Kailangan magbago na tayo. Yes, we should pray ourselves, no? Hard, no? Nakakatakot talaga ito, no? Grabe, no? Oo, nandito nga nakalagay sa ako, Parati ko kasi binabasa ang Galatians 5:22-23 because this is my paborito ko po itong verse, Galatians 5:22-23. Pero ito pong Galatians 5:19-21, ngayon ko lang po ito nabasa ko siya pero hapyaw lang. Ngayon ko lang talaga ito na totoo talaga, nangyayari talaga ito, 100% nangyayari ito sa sanlibutan. Nakakalungkot, no? Biglang kinabahan tuloy ako. Talaga andito talaga, no? Nakaka-shock talaga, no? Nakaka-shock talaga. Nabigla. Pasensya na po kayo kasi talagang ganun talaga nangyari na sa mundo, no? Ganun nangyari sa mundo. Sana mas maraming ma-save, no? Kaya tayo mga Kristiyano, sana naman po mag-share kayo ng salita sa mga kaibigan nyo, sa mga kapatiran nyo, no? Para hindi lang natin kung ano ang narinig natin sa salita ng Panginoon, huwag nating i-keep sa atin na tayo lang talaga. Kailangang i-share din naman natin sa ating mga kaibigan, mga kapatiran, o kapatiran na hindi namumunga, or mga basta nakita natin na no? Dahil grabe talaga, no? Parang gano'n, no? Para marami namang ma-save, no? Kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa, no? Okay?
Okay. Dito tayo sana ba ako? Sa Galatians 6:7. 7:8. Sa Galatians 6:7-8. Galatians 6:7-8. Galatians 6:7-8. Galatians 6:7-8. Tatapot ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay pakidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang sa anihin niya. So, kailangan mag-ingat-ingat tayo mga kapatid, no? Sapagkat ang naghahasik ng mga kanyang sariling laman ay sa laman. Mag-ani ng kasiraan, datapot ang naghahasik ng sa Espiritu ay espiritu. Mag-ani ng buhay na walang hanggan. No? Kailangan mag-ingat po tayo dito. No? Nakakatakot, no? Diba? Ang ganda yung sa umpisa dun sa John, no? Padandaan itong verse na ito. Talagang, wow, kailangan talagang magbago talaga ako, no? Kailangan huwag tayong magsalita ng hindi maganda sa kapwa natin. Dahil babalik yun sa atin. No? Sinasabi dito, no? Dito sa ano yun, sa Galatians 6:7-8, no? Huwag kayong mapadaya ng Diyos. Huwag padaya ang Diyos ay hindi nagbibiro. Hindi talaga siya nagbibiro, no? Kasi napakabait ng Panginoon. Pero pag nagkasala talaga tayo ay wala, nako. Kaya sabi ko, ihasik. Ano ibig sabihin ng ihasik? Siguro yung kung lahat ihasik ng tao ay siya ay namang anihin niya, di ba? Ihasik. Yun ang anihin niya. Kung anong ginagawa niya, yun ang anihin niya. Di ba? Sa bagay, tama yun. Sapat ang naghasik ng kanyang sarili naman ay mag-ani din. Mag-ani din siya. Dahil ginawa mo yun eh. Ginawa mo yung kasandam, aanihin mo rin yun. Di ba? Okay, dito tayo sa John 15:5-8. John 15. Sa John. Wala na kasi dito. John. Where is John? Where are you now? John 15. 5:8. Ay, mali. Cancel. 15. 5:8. Ayan. At ang puno ng ubas kayo mga sanga ang manatili sa akin, ako'y kanya at siyang nagbunga ng marami sapat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Yun ang sabi niya dito dahil no, kailangan siya ang puno ng siya dito. Yun ang sabi niya sa John 15:5-8. So, ang sinuman ay hindi manatili sa akin ay siyang matatapong katulad ng sanga at patutuyo at ang titipunin ng mga ihagis sa apoy ay magsusunog. No? Pabalik-balik nang, no? Nire-remind kasi sa atin ng Panginoon yun eh. Kailangan na i-remind sa atin dahil pag minsan nalilimutan, no? Wala na, nagibaw na yung ating original na ugali. Diba? Kaya kailangan talaga always remind, no? Kung kayo pagsisip sa 7 tayo na kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo ay hingin nyo ang inyong anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo nagsipagbunga ng marami at gayon kayo magiging aking mga alagad. No? Nakasulat dito. At dito naman sa Matthew 13:42, Matthew na nakakatakot to. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na ang pagtatangis at panggagalit ng mga ipin. Nakakatakot, no? Pag tayo no? I-judge na tayo, no? At yung hindi nakikinig sa salita ng Panginoon, yung mga suwail, no? Dito sa 13:42. Dito ko nga titingnan sa Matthew. Tingnan ko nga dito. Sa Matthew, no? Matthew 13. 13:42.
42, 42, 42, 42. To, at sila igagatong, tama nga, no? At sila igagatong sa kalan ng apoy, diyan na ang mga pagtatangis at ang pagagalit na mga ipin. No, di ba? Nakakatakot mga kapatid. Kaya kailangan maghanda-handa talaga tayo. Talagang kailangan natin na ipumuhay natin ang salita ng Panginoon. Di sayang lang talaga, no? Makikinig ka lang, magbabasa ka lang, pero hindi mo, wala ka namang action, wala kang fruit of the Holy Spirit, hindi nanahan sa iyo ang Espiritu, wala kang, wala rin, di ba? So, kailangan natin gawin yun, no? No? Okay, dito tayo sa John 15, balik ulit tayo sa 5:8, fruit of the Holy Spirit, pabalik-balik sinabi ng Panginoon. At sa 5:7, binalik ulit siya. Sa Galatians 5:23, binalik ulit niya, ni-remind niya sa atin. So, dito tayo sa Matthew 6:23. Datapat kung masama ang inyong mga mata ng buong katawan, no? Lahat talaga mga reminder na nakakaka, no? Datapat kung masama ang iyong mga mata, ang buong katawan, mapuspos ng kadiliman. Kaya kung ang ilaw na suma sa inyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman, di ba? Tingnan natin ito sa Matthew 6. Sinulat ko dito mga kapatid ang Bible verse. Sinulat ko dito. Dito kasi mga lahat Bible verse kasi itong ginawa natin ngayon. Mahaba nga siya, no? 30 minutes na. Hindi. Now, yun, ano yan? Lahat mga kwan talaga, mga remind sa atin na nakakatakot. Kailangan talaga nating majime sa Tagalog, serious, no? Kailangan nating wag na tayong paligo-ligo na. Kailangan we should ready, no, na sumunod sa ating Panginoon, no? Hindi ito biro mga kapatid. Totoo ito. Katunayan na si Biblia ito, no? Biblia. Dito sa John 6, John 6:23, no? Nakalagay dito ay tatapat kung masama ang iyong mata at ang buong katawan mo ay mapuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na suma sa inyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Di ba? Hindi ka nagbabago, gano'n ka rin, masama pa rin yung mga mata. Ibig sabihin, ano masama ang mata? Hindi yung kung wala akong salamin, hindi nakakita, dahil hindi yun na magsalamin ako dahil masama yung mata, hindi maganda yung, hindi ako nakakita yun. Masama, kaunting tingin mo doon, masama ugali mo, pag nakakita ng mga tao, chismis kagad, gano'n kagad. Ano yun, basta masama, hindi, masama ang mata mo, yun. Hindi ako magana ma-explain masamang mata, no? Masamang mata, alam nyo na yung mga kapatid, masamang mata, syempre araw-araw pagigising natin, ilaw nyo yung ating mata. Nakakita ka ng anumang bagay, nakikreate yun sa ating utak, kumikilos yun na hindi kalugulugod sa ating Panginoon. So, yun, sanlibutan ang mangyayari, no? Sanlibutan, ano bang sanlibutan? Andun yung kabaliktaran ng Galatians na binanggit ko sa inyo, no? Kaya kailangan nating magbago, no? And then balik ulit sa John 15:8, sinabi na naman, and Galatians 6:2, Galatians 6:2, dito na lang, no? Kasi parang hindi na mabasa yung aking Bible verse. Galatians where you mali. Galatians 6:2. Sabi rito ay mga dalahan kayo na mga pasanin ng isa't isa at tuparin inyo kayo'y ng gayon ang kautusan ng Diyos. Okay, ano ibig sabihin? Magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa. So mag-sacrifice tayo, no? Mag-sacrifice tayo, marunong tayo magpakumaba. It's hard talaga, no? Grabe talaga, ang hirap talaga, no? Mag-sacrifice tayo, tuparin natin ang ninyo kung ano ang kautusan ng Diyos ni Jesus, no?
sa Biblia, kung ano ang dapat na ikakabuti sa atin, gawin natin yun mga kapatid. Andun yung, kasi minsan, Lord, protect me. Pagdating naman sa trabaho mo, ayun na naman, meron naman yung inaaway ka, wala ka naman kasalanan, talagang patient. Masakit din yun, di ba? Kailangan pasanin natin yun. Tiis. Tiis lang, ganon. Kailangan, depende na. Sa akin naman, depende naman yun. Hindi ka naman mag-aaway, pero i-kuhan mo rin yung sarili mo na explain mo lang in the right way. Parang ganon, no? Yun ang sabi niya rito, no? Dito naman sa sabi niya rito na kailangan natin nakabalik ulit dito sa John 15:1-4, ipaulit-ulit ni sabi ng Panginoon na siya nga ang sinabi pa ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis ang bawat sangang namumunga para lalo pang namunga. 3. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinasabi ko sa inyo. 4. Manatili kayo sa akin at ako'y manatili sa inyo. Hindi mga pamunga ang isang tasanga na maliban na nakakabit ito sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapagpamunga kung hindi kayo manatili sa akin. Okay, mga kapatid. Lahat sa Biblia ko lang ito kinuha. May nagbigay sa akin ito. Anyway, of course, nagustuhan ko talaga siya. And, i-reminding, no? Talagang, kailangan talaga natin na i-remind talaga na hindi lang na pupunta tayo sa church, magdadasal ng konti, sharing, lawas natin yung talent natin, na kung anong gift ng binigay sa atin ng Panginoon. No, kailangan din natin yung ating sarili na mamunga tayo, no? Mamunga tayo na as a really Christian, na maging anak talaga tayo ng Diyos. Okay, mga kapatid, dito na po natatapos. At maybe next week na naman po ulit siguro ako makapag-share sa inyo. Ang maganda po ang itatopic ko sa inyo rito, ito po yung the way, the truth, the life sa salvation. Or medyo nakakatuwa po. Meron ako magandang ikon sa inyo, yung sa next na i-share ko sa inyo kung ano ba ang nauna, ang Biblia ba or church. Siguro yun, ewan ko lang, titingnan ko lang kung yun po ang i-share ko ulit sa inyo. Kailang mahaba kasi masyado yun. Or yung iba na lang na tinuro ko sa Sunday school. Bahala na. Okay, kailangan ipag-pray ko muna bago ako mag-share sa inyo. Maraming salamat po at mag-pray po tayo. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Lord God, at nakapag-share ulit ako sa inyong salita. Lord Jesus, Lord, talagang maraming salamat na talagang pinapaalala niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, inyong salita, Panginoon, na kailangan na marunong kami magtiis, Panginoon Ama, dahil sa kabilang buhay, bibigyan niyo kami, Panginoong Ama, ng reward talaga, Lord God. Lord, we are alien here in this world, Lord Jesus. We know that, God the Father, Lord, always protect us every day, Lord God. Give us, Lord God, your parating niyo po kaming ingatan, Panginoong Ama, bantayan, Panginoong Ama, kalakasan, Panginoon, at maraming salamat sa blessings na pinibigay niyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at nakilala po namin kayo, Panginoong Ama, O Lord. Lord, thank you very much for everything, Lord God. And we pray also our family, Lord God, yung hindi pa nakakilala sa inyo, Lord God. Help us, God the Father, na magkaroon kami ng wisdom, Lord Jesus, na ma-share namin yung salita, Panginoong Ama, para makilala po kayo, O Jesus. Lord, tulungan niyo kami, Panginoong Ama. Protect our family, and kung sino pong may mga sakit, Lord God, pagalingin niyo po, Panginoong Ama, yung anong iniinom nila ng gamot, Panginoong Ama, basbasan niyo po ito ng inyong Holy Spirit, Panginoong Ama, para gumaling sila, Lord Jesus. Lord, thank you very much for everything, Lord Jesus. Lord, we love you always, O Jesus. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Good night for everyone. Maraming salamat sa inyo. Thank you. I love you.